So yun po ano, kita nyo na ba yung last na video ko, yung tungkol sa napakataas kong gas consumption, diesel consumption, my goodness. Grabe, 5.78 per liter. Napakababa. Anyway, guys, baka pwede ako magpatulong sa inyo kung paano ba yung style ninyo para makompile lang natin ba kung paano yung style ninyo sa pagtitipid ng gasolina. Kasi ako, tinatry ko na lahat eh. Although maraming idle time, yung 5.78 km per liter natin, maraming idle time yun. Parang ang baba masyado, no? Gusto ko sana gumanda-ganda yung gas consumption natin eh, para kahit papano, kahit gamit tayo ng gamit eh medyo tipid siya, hindi ganun kasakit sa bulsa, lalo na parang hindi na gumagalaw pababa yung presyo ng diesel. So yun lang. Baka sakaling may ma-suggest kayo, baka sakaling meron kayong idea o mas syempre marami naman dito sa inyo mas magaling talaga sa akin. Kasi ano ako eh, basic driver lang talaga ako. Hindi ako yung batak na batak kumbaga pagdating sa pagmamaneho. Hindi ganun kagaling yung experience ko eh. Ako eh dito lang naman sa paligid namin pag nagmamaneho. And yung dati ko kasing sasakyan, which is Toyota Vios, hindi ko talaga tinitipid yon. Piga lang talaga ako ng piga doon. Isang full tank ko, isang buwan. Diba? Mga pupulta ako doon 2.5, 2.3 noon pa yun ha. Eh isang buwan para sa akin hindi na ganun kasama eh. Kaya sulit na din. So pagdating dito sa Montero natin, medyo mataas na gas consumption ito. Nasa siguro 3,000, 4,000 na yung full tank nito, baka 6,000 pa. So yun, baka lang may masuggest kayo na paraan or yung sariling paraan ninyo kung feeling ninyo matipid kayong matipid yung gas consumption ninyo. Nabubulol ako, sorry. Share nyo naman sa akin yung idea ninyo. Tapos i-share nyo na rin to sa mga tropa ninyo para makita nila yung comment section, magkaroon ng chain effect, domino effect na mababasa din ng ibang tao and makapag-share tayo ng idea. This time, ako naman yung hihingi ng tulong sa mga viewers, no? Sa mga batikan dyan, sa mga veterano dyan, kung paano kayo makapagtipid ng gas consumption, diesel consumption nyo, kilometer per liter. So yun lang, short video lang naman to eh. Pagyayabang ko lang yung mga namumula natin na gamit dyan. Ayan, pakita ko sa inyo. Yan oh, oh diba? Ang cute. Diba? Tapos naglagay ako ng pompiang dyan. Oh, diba? Tapos meron na tayong kulay red dito. Paikot yan hanggang likod. Yan. Tapos naglagay din pala tayo ng kortina, guys. Ayan. Kortina. Para kahit papaano matipid natin yung init ng araw. Dun sa likod meron din, kaso hindi pantay. Try ko yung ayusin. And yun lang. Ito yung dalawa nating phone holder. Isang magnetic tsaka isang clip. So yun lang. So yun lang guys, sa susunod na video na lang ulit, update ko na lang kayo kung kamusta yung susunod kong gas consumption. Kasi as of now, napakababa talaga. And kahit naman siguro sabihin sobrang baba nun, di ba? Masyadong mahal, kumbaga. Lalo na pagka yung iba 11, yung iba 15, yung iba nga may nagto-20 pa eh, no? Sa gas consumption. Nauuso EV ngayon. Dapat di tayo gaano magpahuli. Diyos ko po, sobrang tipid ng mga EV. Talagang mapapaisip kayo eh. Pero sa mga gustong bumili ng Montero dyan, tuloy nyo yung pangarap ninyo. Kung talagang pangarap ninyong bumili ng Montero, kung pangarap nyo talagang bumili ng SUV, kahit hindi Montero, SUV or diesel na sasakyan, tuloy nyo yung pangarap ninyo kung talagang pangarap ninyo siya. Kasi technically yung price ng SUV is halos kapresyo ng sedan na mga EV eh. Pero hindi naman lahat, hindi ata lahat. Yung mga gandang klaseng sedan lang na EV. Pero yun, kung pangarap nyo talagang malaking sasakyan, o meron din naman sigurong mga SUV, may mga bagong labas ngayon na electric na din, subukan yung itry. Pero ako kasi playing safe muna ako. Para sa akin hindi pa talaga
masyadong laganap or baka hindi pa kayang suportahan ng kasa yung mga maintenance or yung mga magiging sira pagka EV. So playing safe muna ako dito sa pagbili natin ng Montero, and talagang pangarap ko talaga to nung bata pa lang ako. Once upon a time, umuwi yung tatay ko, bigla na lang siyang may dalang Fortuner. And napakalaki nun para sa akin. Sabi ko, napakaangas, napakagwapo. Yung sasakyan namin nun, yung van. L3 van. Van ha, yung isang buo. Hindi siya yung may hati sa gitna. And sabi ko one day, sabi ko gusto ko pag nagkaroon ako ng sasakyan SUV din. Pero biglang pinalad na makakuha ng sedan. So may sedan ako, Vios. And sabi ko one day kukuha pa rin talaga ako ng SUV, kukuha pa rin ako ng diesel. Gustong gusto ko talaga ng PPV, gustong gusto ko talaga. And kung parehas tayo, kung same tayo ng pinagdadaanan, kung parehas tayo ng pangarap, might as well ituloy natin. Kaso nga lang, syempre may mga pros and cons yan. Natuloy mo yung pangarap mo, ang consequence ito, yung iba nakakatipid na ng gasolina, yung iba nakakatipid na ng diesel. Tayo andito pa rin, gagastos pa rin ng diesel. Mas malakas kumain ng diesel, mas malakas kumain ng gas money, di ba? So yun lang, hanggang dito muna yung video natin. Hanggang dito na lang muna yung video natin. Bulol na naman. Like, follow, subscribe, share sa mga tropa ninyo, and ride safe tayo palagi guys. Kahit ano pa yung sasakyan ninyo, kesyo motor pa yan, kesyo kotse, kesyo sedan, kahit ano pa yan, mag-ingat tayo lagi sa biyahe natin, and lagi magdasal pagka babiyahe. Peace!